Nagsimula ang It Chapter 2 sa pagtatapos ng Chapter 1, kung saan ay naghiwa sila Bill ng kanilang mga palad bilang kanilang mga pangako na sila ay muling magsasama-sama upang labanan si Pennywise kung muling magbabalik ito after 27 years. Pagkalipas ng 27 years ay sumapit na ang festival sa Derry Town at pagkatapos ay ipinakita ang dalawang lalaki na nagbibiroan, at pagkaalis nila sa perya ay pinagbubugbog sila ng isang gang ng mga pasaway. Pagkatapos ay itinapon nila sa tulay ang isang lalaki na pinagsusuntok nila. Pagkaalis ng mga bully ay bumaba ang kaibigan ng lalaking itinapon sa tulay upang hanapin ang kanyang kaibigan, ngunit nakita niyang hawak-hawak ito ni Pennywise at pagkatapos ay bigla itong kinagat sa dibdib ng demonyong clown. Ibig sabihin na muli nang bumalik si Pennywise pagkalipas ng 27 years at nagpatuloy na din ang kanyang mga pagpatay sa nayon ng Derry, at ngayon ay ipinakita na si Mike na lumaki na dahil lumipas na ang 27 years, at dahil nabalitaan niya ang pagkamatay ng lalaki sa tulay kaya't pinuntahan niya ang ilog, at nakita niya ang isinulat ni Pennywise sa pamamagitan ng dugo na come home, come home. Kaya't nang dahil dito ay agad niyang nalaman na nagbalik na si Pennywise sa kanilang nayon. Hinanap ni Mike sa library ang lahat ng mga contact number nila Bill at ang lahat ng kanilang mga kasamahan. Siya na lang ang naiwan sa Derry Town dahil tumira na sa ibang lugar sila Bill at ang iba pa. Una niyang tinawagan si Bill na isa ng writer ngayon at pumayag ito sa kanilang pagkikita. Tinawagan din niya si Ben na isa ng mayaman ngayon. Pagkatapos ay tinawagan niya si Beverly na nakapag-asawa ng isang kilalang tao sa lipunan. Binugbog siya ng kanyang asawa dahil sa pagtawag ni Mike kaya't matapos niyang patayin ito ay lumayas na siya sa lugar, at sa huli ay tinawagan ni Mike si Stanley ngunit nang dahil sa sobrang takot na harapin muli ang demonyong clown ay binawi nito ang sarili niyang buhay. Pagkatapos ay nagkita-kita na sila sa isang restaurant, at masayang-masaya nilang pinag-usapan ang mga alaala ng kanilang mga kabataan sa Derry Town. Pagkatapos ay sinabi na ni Mike ang dahilan kung bakit niya tinawagan ang mga ito, at sinabi niya na muli nang nagbalik si Pennywise pagkatapos ng 27 years at nagsimula na naman ang sunod-sunod nitong mga pagpatay, at kailangan nating labanan at patayin si Pennywise dahil nangako tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng ating mga dugo. Ngunit natakot ang lahat nang marinig nila ito dahil wala nang may gusto sa kanila na labanan muli si Pennywise. Pagkatapos ay binuksan nila isa-isa ang kanilang mga fortune cookies. Pagkatapos ay umayos ang fortune cookies ng isang sentence na guess Stanley could not cut it. Kaya't natakot silang lahat nang mabasa nila ito dahil alam nila na may nangyaring masama kay Stanley, at pagkalabas ay tinawagan agad ni Beverly si Stanley kaya't nalaman niya na namatay na pala si Stanley. Kaya't nang dahil dito ay natakot ang lahat at nag-alisan na sila isa-isa, ngunit nakumbinse naman ni Mike na maisama si Bill sa kanyang bahay na mayroong library, at sa bahay ay pinainom ni Mike ng tubig na may gamot si Bill kaya't nakakita ito ng mga pangitain. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Bill ang isang antik na palayok kung saan nila ikukulong si Pennywise. Sinabi ni Mike na ikinulong dito si Pennywise ng isang American tribe noong 18th century sa pamamagitan ng isang ritual. Nakipagkita ako sa tribong iyon at ninakaw ko ang palayok na ito upang maikulong natin si Pennywise dito. Nakita ni Bill ang isang pangitain sa nangyari kay Mike sa tribo at sa wakas ay pumayag na din siya. Samantala ay sinabi ni Beverly kila Ben na nanaginip siya tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at ang pagkamatay ni Stanley, at naisip nila na baka papatayin sila isa-isa ni Pennywise gaya ng panaginip ni Beverly kung hindi nila papatayin ang demonyong clown, at sa wakas ay pumayag na din sila kay Mike at nakarating na din doon si Bill, kaya't nagplano na sila na magsasama-sama upang patayin si Pennywise. Ipinaalam ni Mike na kailangan nilang isagawa ang isang ritual upang tapusin si Pennywise, at kailangan nilang dalhin at sunugin ang mga nakaraang konektadong mga bagay sa gagawing ritual upang mapatay nila ang demonyong clown, at gagamitin nila ang antik na palayok para sa isasagawang ritual. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay na sila upang hanapin ang mga bagay na iyon. Nagpunta si Beverly sa dati nilang apartment na tinitiran nila ng kanyang ama, at nakita niya ang isang matandang babae na nakatira ngayon doon, at kinuha niya ang isang sulat na ibinigay ni Ben sa kanya nung bata pa sila sa hall room. Pagkatapos ay bigla siyang inatake ng matandang babae na naging demonyo kaya't agad siyang tumakas. Samantala ay sinilip ni Bill ang kanal kung saan kinagat ni Pennywise ang kanyang nakababatang kapatid na si Georgie. Dati siyang umiyak at sumigaw dito at sinabing sa lahat ng mga bata, bakit kapatid ko pa ang pinatay mo? Nagsalita si Pennywise sa kanal na dahil hindi ko nakuha si Bill kaya't ang kapatid niya ang kinuha ko. Nakita niya na ibinibigay ni Georgie sa kanya ang binigay niyang bangkang papel dito, kaya't kinuha niya ito ngunit hinila siya ni Pennywise at ng iba pang mga kamay.
at agad niyang naalis ang kanyang kamay habang hawak-hawak niya ang bangkang papel, at sa wakas ay nakuha na niya ang isang bagay na mahalaga sa kanyang nakaraan. Nakuha na din ni Richie ang kanyang childhood coins at nakuha na din ng iba pa nilang mga kaibigan ang kani-kanilang mga gamit sa kanilang kabataan. Pagkatapos ay nagpunta na sila sa isang lumang bahay kung saan matatagpuan ang isang balon, ngunit inatake sila ni Pennywise. Pagkapasok nila sa bahay, sinulatan ni Pennywise sa tiyan si Ben sa pamamagitan ng kutsilyo ng salitang home at last. Pagkatapos ay lumitaw ang ulo ni Stanley nung kabataan pa nito, at biglang nagkaroon ito ng mga paa katulad ng isang gagamba, at pagkatapos ay inatake nito si Richie ngunit nailigtas siya ni Ben at Bill. Nagpunta na sila sa balon at nakita nila ang lihim na daan na parang isang malaking kuweba. At pagpasok nila ay inilagay na ni Mike ang antik na palayok sa gitna, sinindihan na ni Mike ang palayok at inilagay na nilang lahat ang mga bagay na konektado sa kanilang mga nakaraan. Pagkatapos ay inumpisahan na nila ang ritual at naghawak-hawak na sila ng kanilang mga kamay, at bumigkas sila ng mga salita ng paulit-ulit, at ang ibig sabihin nito ay turn lights into dark, at may makikitang tatlong mga dead light ang bumaba papunta sa antik na palayok, at ito pala talaga ang tunay na anyo ni Pennywise. At patuloy itong bumaba patungo sa palayok na iyon at pagkatapos ay tinakpan na ito ni Mike, ngunit may lumabas dito na pulang lobo at pagkatapos ay lumaki ito ng lumaki at nang pumutok ay lumabas dito si Pennywise. Tinanong sila ng demonyong clown at sinabing itinuro ba sa inyo ni Mike kung paano gawin ng tama ang ritual, at alam nyo ba na mamamatay kayong lahat ng mga gumawa ng ritual kapag natapos nyo na ito, at inilihim pala ito ni Mike sa kanila kaya't nagalit silang lahat kay Mike. Pagkatapos ay naging isang napakalaking gagamba si Pennywise at inatake sila nito. Ipinakita ni Pennywise ang iba't ibang mga pangitain sa kanila kaya't nagawa nitong matakot silang lahat. Pinalutang ng demonyong clown si Richie sa hangin at inilabas nito ang tatlo niyang mga deadlight. Ngunit nilakasan ni Eddie ang kanyang loob at hinagisan niya ng matulis na bakal si Pennywise kaya't tinamaan ito sa muka. Nasugatan si Pennywise kaya't sobrang nasaktan ito at inakala ni Mike na nagtagumpay na sila sa pagpatay nila dito. At mula sa likod ay sinaksak ni Pennywise si Eddie gamit ang kanyang spider leg, at nalaman nila na nasa pintuan na sila ng kamatayan. Pagkatapos ay sinabi ni Mike na nasa mapanganib at napakalakas na ng anyo si Pennywise at hindi na nila pwedeng matalo ito ngayon, kaya't kinakailangan na nila itong paliitin. Ngunit nagkaisa sila at matapang nilang hinarap si Pennywise, at pagkatapos ay pinagsabihan nila ito ng mga nakakainsultong mga salita, kaya't nang dahil dito ay lumiit ng napakaliit ni Pennywise. Kinuha ni Mike ang kanyang puso at pagkatapos ay dinurog nilang lahat ito ng kanilang mga kamay, at sa wakas ay napatay na din nila si Pennywise. Pinuntahan nila ang nasugatang si Eddie at nalaman nilang namatay na din ito, at pagkalabas ay talagang miss na nila ang kanilang mga kabataan. Pagkatapos ay natanggap nila ang sulat ng kanilang kaibigan na si Stanley, at sinabi ni Stanley sa sulat bago niya bawiin ang sariling buhay ay natakot ako nang tawagan ako ni Mike, alam kong hindi ko makakayang harapin si Pennywise, at kung sasama pa ako ay magiging problema lang ako sa inyo sa halip na matulungan ko kayo, kaya't mas pinili ko na lang ang iwan kayo. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.